Darating siya sa trabaho, suot ang parehong sirang sapatos araw-araw. Walang sinuman ang talagang nakakakita sa kanya. Ngunit ang milyonaryo, oo. Musika araw-araw. Tahimik. Napansin niya ito at isang araw. Musika, ginawa niya ang hindi inaasahan. At ang sumunod na nangyari ay nagpatulala sa kanya. Itinulak ni Valentina ang pinto ng serbisyo ng Villahermosa Corporate Tower. 10:00 ng gabi, hindi man lang umangat ang tingin ng security guard. 5 buwan na siyang nagtatrabaho doon at nanatili siyang hindi nakikita. Mas mabuti pa nga, mas kaunting tanong, mas kaunting tingin ng awa, mas kaunting taong makakapansin sa kanyang mga sapatos. Naglakad siya sa pasilyo ng serbisyo, patungo sa imbakan ng mga gamit panlinis. Ang kanyang sapatos na pang-sports ay gumagawa ng kakaibang tunog sa sahig. Halos tuluyan nang humiwalay ang kaliwang suwelas. Bawat hakbang ay paalala ng lahat ng nawala sa kanya, ng lahat ng utang niya pa. Ngunit ito lamang ang sapatos na mayroon siya, at ang tanging mayroon siya sa loob ng ilang buwan pa. Ang silid ng paglilinis ay amoy chlorine at sabon. Isinuot ni Valentina ang asul na uniforme na ibinigay ng kumpanya, tinali ang buhok sa mataas na koleta, at sinimulang punuin ang kanyang kariton ng mga mop, panlinis, at basurahan. Gabi-gabing gawain. Nagsisimula siya sa 15 palapag at bumababa hanggang sa lobby. 6 na oras ng trabaho, 6 na oras ng pagiging wala. Sumakay siya sa elevator ng serbisyo. Bumukas ang mga pinto sa 15 palapag at lumabas si Valentina na itinutulak ang kanyang kariton. Walang laman na mga opisina, maayos na mga desk, patay na mga screen. Dito nagtatrabaho ang mga mahalagang tao sa araw, mga taong may degree sa kolehiyo at suweldo na hindi niya kayang isipin man lang, mga taong nakikita siyang dumadaan nang hindi talaga siya nakikita. Sinimulan niyang alisan ng laman ng mga basurahan, mga lukot na papel, balot ng pagkain, disposable na tasa ng kape. Ang basura ay nagbubunyag ng higit pa sa inaakala ng mga tao. Natuto si Valentina na basahin ang buong buhay sa mga itinapon nila. Mga resibo mula sa mamahaling restaurant, resibo mula sa mga luxury store, mga sulat pag-ibig na isinulat at itinapon, mga resignation letter na binalangkas ngunit hindi na iabot. Lahat ay may mga sikreto, lahat ay may tinatago. Nilinis niya ang bawat desk ng maingat, hindi dahil binabayaran siya ng dagdag para magawa ito ng maayos, kundi dahil itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang tapat na trabaho lamang ang hindi kayang agawin ng sinuman. Kahit wala na siyang ibang mayrooni, nasa kanya iyon ang dignidad ng paggawa ng maayos, kahit ang sa tingin ng iba ay walang halaga. 3 oras siyang naglinis sa mga itaas na palapag. 1 ng madaling araw. Bumaba siya sa executive floor kung nasaan ang mga tanggapan ng mga executive. Dito, mas elegante ang lahat. Pinakintab na sahig na kahoy sa halip na karpet, mga furniture ng designer, modernong sining sa mga dingding. Iba ang pakiramdam ng pera sa palapag na ito. Narating niya ang pinakamalaking opisina sa dulo ng pasilyo. Isang ginintuang plaka sa pinto ang nakasulat, Sebastian Villahermosa, Managing Director. Daan-daang beses nang nilinis ni Valentina ang opisina na ito, ngunit hindi pa niya nakita ang may-ari. Hindi siya nagtatrabaho sa normal na oras. O baka naman oo, ngunit hindi siya nakikita at hindi niya kailanman napansin kung sino ang naglilinis ng kanyang mga sahig. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Napakalaking mahogany desk, mga bintanang mula sa sahig hanggang kisame na may tanawin ng siyudad. Mga librong puno ng mga aklat na marahil ay mas mahal pa sa kanyang buwanang upa. Isang buhay na lubos na iba sa kanya. Sinimulan niyang maglinis. Nagtataka kung paano mamuhay ng ganoon, walang alalahanin sa pera, walang sirang sapatos, walang utang na humahabol sa iyo araw-araw. Natapos niya ang executive floor 3:00 ng madaling araw. 2 palapag pa at ang lobby ang natitira sa kanya. Masakit ang kanyang katawan. Nagniningas ang kanyang mga paa sa loob ng sirang sapatos, ngunit hindi siya makahinto. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niya ang bawat piso. Bumaba siya sa 3 palapag. Mas maraming opisina, mas maraming basura, mas maraming buhay ng iba na nililinis niya nang hindi siya bahagi ng mga ito. 5:00 ng umaga, narating niya ang lobby. Paborito niyang bahagi dahil nangangahulugan itong malapit na siyang matapos. Nilinis niya ang marmol na sahig sa malalawak at tuloy-tuloy na galaw. Ang gusali ay nagsisimula ng magising. Unti-unting umilaw ang mga automatikong ilaw. Malapit nang dumating ang mga unang empleyado. Natatapos na siya nang marinig niyang bumukas ang pangunahing pinto. 5:03 pa lamang. Masyadong maaga para may dumating.
Tumaas ang tingin ni Valentina at nakita ang isang lalaking nakasuot ng madilim na traje na pumasok sa gusali. Matangkad, perpektong ayos ang itim na buhok, tindig na nagpapakita ng autoridad. Naglalakad na parang siya ang may-ari ng lugar dahil marahil siya nga. Lumampas ang lalaki sa kanya nang hindi siya tinitignan. Automatikong ibinaba ni Valentina ang kanyang tingin, hindi nakikita ang mode. Nagpatuloy siya sa pagmomop na parang wala siya. Narinig niya ang mga yapak nito na papalayo patungo sa mga elevator. Nagpatuloy ang gawain, ngunit kinabukasan, ganoon din ang nangyari. Dumating ang parehong lalaki alas 5:00 ng umaga. Lumampas sa kanya habang nililinis niya ang lobby. Sa pagkakataong ito, may napansin si Valentina. May bitbit siyang mamahaling leather briefcase, relo na kumikinang kahit sa kaunting ilaw, traje na siguradong hindi galing sa department store. Ito ay isang mahalagang tao. Sa ikatlong beses na nangyari ito, alam na ni Valentina kung sino siya, Sebastian Villahermosa, ang may-ari ng gusali, ang CEO, na ang opisina ay nililinis niya gabi-gabi. Palagi siyang dumarating sa parehong oras kapag walang laman ang gusali, kapag siya lamang ang nagtatapos ng kanyang shift at hindi siya kailanman tinitignan. Lumipas ang mga linggo at naitatag ang rutina. Naglilinis si Valentina, maagang dumarating si Sebastian. Nagkakasalubong sila sa lobby. Dumadaan siya nang hindi siya nakikita. Nagkukunwari si Valentina na hindi niya napansin. Dalawang tao sa iisang espasyo na namumuhay sa magkaibang mundo. Hanggang sa isang umaga, may nagbago. Nagmumop si Valentina sa lobby nang pumasok si Sebastian gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito ay bahagya siyang natisod nang dumaan sa tabi niya. Huminto siya, tumingin sa ibaba at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Paumanhin, sabi niya sa automatikong tono. Hindi siya talaga ang tinitignan niya, kundi ang basang sahig. Paumanhin po, sagot ni Valentina habang ibinababa ang tingin. Tumango si Sebastian at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit bago pa man makarating sa elevator, huminto siya. Lumingon siya at sa pagkakataong ito, tinitigan niya nga si Valentina. Naramdaman ni Valentina ang tingin na hindi komportable, mapanuri. Nag-focus siya sa kanyang map, nagkukunwari na hindi niya napansin. Narinig niya ang mga yapak nito na bumalik. Bumilis ang tibok ng puso niya nang walang dahilan. Paumanhin, sabi ni Sebastian, mas malapit na ngayon. Tinaas ni Valentina ang tingin, napilitan dahil sa simpleng kagandahang asal. Magandang umaga po, sagot niya sa neutral na boses. Itinuro ni Sebastian ang kanyang mga paa. Sirang-sira ang sapatos mo. Hindi ito tanong, kundi direktang obserbasyon. Walang paligoy-ligoy. Naramdaman ni Valentina ang init na umaakyat sa kanyang leeg. Alam ko po, sir. Bahagyang sumimangot si Sebastian. Bakit hindi ka bumili ng bago? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang sampal, hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa implisitong kawalang alam. Dahil malinaw na hindi nauunawaan ng lalaking ito na para sa mga taong tulad niya, ang pagbili ng bagong sapatos ay hindi simpleng desisyon. Hindi ko po kayang bilhin sa ngayon, sagot ni Valentina, pinapanatili ang matatag na boses. Tahimik siyang pinagmasdan ni Sebastian. Magkano ba ang sapatos? Kumurap si Valentina. Depende po, sir. Ang disenteng sapatos, marahil 500 piso. Inilabas ni Sebastian ang kanyang pitaka. Naramdaman ni Valentina ang kahihiyan na unti-unting pumapasok sa kanyang dibdib. Huwag po, sir. Pakiusap. Ngunit si Sebastian ay naglalabas na ng mga banknote. Heto, bumili ka ng bagong sapatos. Hindi ka maaaring magtrabaho na suot iyan. Iniabot niya ang 1,000 piso sa kanya. Tinitigan ni Valentina ang pera. 1,000 piso na desperado niyang kailangan, 1,000 piso na lulutas sa agarang problema. 1,000 piso na magpapatunay din na iyon mismo ang nakikita ng lalaking ito. Isang mahirap na cleaner na nangangailangan ng kawanggawa. Hindi po, salamat sir, sabi ni Valentina sa tahimik ngunit matatag na boses. Tinaas ni Sebastian ang kilay, nagulat. Paano mo nasabing hindi? Malinaw na kailangan mo ng sapatos. Kailangan ko nga po. Oh, sagot ni Valentina, nakaramdam ng pag-aalab sa kanyang dibdib. Ngunit hindi po sa ganitong paraan. Naguluhan si Sebastian. Hindi ko maintindihan. Mahigpit na hinawakan ni Valentina ang mop. Sa lahat ng respeto po sir, hindi ninyo ako kilala. Hindi ninyo alam kung bakit ko suot ang mga sapatos na ito. Hindi ninyo alam kung ano ang kahulugan ng mga ito para sa akin. At ang pag-aalok sa akin ng pera na parang limos ay hindi tulong. Ito ay pagmamaliit. Malalim ang katahimikan. Unti-unting ibinalik ni Sebastian ang pera. Walang sino man ang nagsasalita sa kanya ng ganoon.
Kitang-kita sa kanyang ekspresyon ang pagkagulat, bahagyang pagkainsulto, ngunit pati na rin ang pagkausyoso. Hindi ko po sinasadyang saktan ang damdamin ninyo, sabi niya sa huli. Gusto ko lang po tumulong. Alam ko po, sagot ni Valentina, ngunit hindi ko kailangan ng tulong. Kailangan ko lang po ng aking tamang suweldo. At iyon lang. Ang iba pa ay aayusin ko na lang. Dahan-dahang tumango si Sebastian. Naiintindihan ko, paumanhin. At nagtungo siya sa elevator nang walang anumang sinabi. Pinanood siya ni Valentina na umalis. Nanginginig ang kanyang mga binti. Kakatapos lang niyang tanggihan ang EA-1000 na kailangan niya. Kakatapos lang niyang kausapin ng ganoon ang may-ari ng gusali. Marahil ay nawalan na siya ng trabaho, ngunit hindi niya matatanggap. Hindi sa ganoong paraan. Hindi pagkatapos niyang magbayad ng mga buwan ng utang na iniwan ng iba. Hindi kung bawat pisong kinita ay sarili niyang pagsisikap. Hindi kung ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang dignidad. Musika. Ang mga sirang sapatos na ito ay kanyang paalala, kanyang pangako. Hindi na siya muling tatanggap ng anuman mula sa sinuman na may kasamang implisitong kondisyon. Hindi na siya muling magtitiwala ng bulag. Tinapos niya ang paglilinis ng lobby na nanginginig ang mga kamay. Iniligpit niya ang kanyang kagamitan. Nagpalit ng uniforme at lumabas ng gusali. Umaasa na iyon na ang huling beses. Musika. Ngunit kailangan niya ang trabaho. Nagdasal siya na sana ay hindi niya nasira ang lahat. Nang gabing iyon, bumalik siya na handang matanggal. Ngunit walang nangyari. Pinapasok siya ng gwardiya gaya ng dati. Naglinis siya gaya ng dati. Kinabukasan, dumating si Sebastian alas 10 sa tunta gaya ng dati, dumaan sa tabi niya. Walang sinabi, hindi man lang siya tinitignan. Nakaramdam si Valentina ng ginhawa na may kasamang kakaibang bagay pagkadismaya. Marahil ay umaasa siya. Ano ba talaga? Hindi niya alam. Ang mga sumunod na araw ay pareho. Dumarating si Sebastian, naglilinis si Valentina, nagkakasalubong sila ng hindi nag-uusap, ngunit may nagbago. Ngayon kapag dumaan siya, napansin niyang sinisulyapan siya nito ng mabilis, na parang may iniisip, na parang ang pag-uusap nila noong isang araw ay nag-uugong pa rin sa kanyang isipan. Pagkaraan ng isang linggo, naglilinis si Valentina sa lobby nang dumating si Sebastian. Sa pagkakataong ito, may dala siyang 2 kape. Huminto siya sa harap niya, inabot ang isa. Hindi ito pera, sabi niya. Kape lang. Tiningnan ni Valentina ang tasa. Hindi ko po alam kung dapat kong tanggapin, sir. Wala itong kondisyon, sagot ni Sebastian. Naisip ko lang na marahil kailangan mo rin ng kapeina sa ganitong oras tulad ko. Dahan-dahang kinuha ni Valentina ang kape. Salamat, tumango si Sebastian. Anong pangalan mo? Valentina, at kayo po si Sir Villahermosa. Bahagyang ngumiti si Sebastian. Sebastian, ayos lang ba? Humigop si Valentina ng kape. Ito ay perpekto mainit, matapang, eksakto sa kanyang kailangan. Nanatili si Sebastian na nakatayo roon na parang hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Sa huli ay nagsalita siya. Iniisip ko pa rin ang sinabi mo tungkol sa sapatos. Tiningnan siya ni Valentina at tama ka, hindi kita kilala. Hindi ko alam ang iyong kwento. Mayabang naisipin na malulutas ko ang iyong problema sa pera. Naramdaman ni Valentina na may lumuwag sa kanyang dibdib. Hindi po kayabangan, Sir Sebastian. Pribilehiyo lang po na hindi ninyo alam na para sa ilan sa amin, ang sirang sapatos ay sadyang pinili. Sumimangot si Sebastian. Pinili? Tumango si Valentina. Ang mga sapatos na ito ang nagpapaalala sa akin na nagtiwala ako sa maling tao, na iniwan nila ako sa mga utang na hindi sa akin, na malapit ko nang mawala ang lahat. Sila ang paalala ko na hindi na muling maging inosente. Tahimik siyang pinagmasdan ni Sebastian. Mayroon sa kanyang mga mata na hindi kayang maintindihan ni Valentina. Respeto marahil o pag-unawa. Magkano ang utang mo? Tanong niya. Kumurap si Valentina. Paumanhin ang mga utang. Magkano? Maigpit na hinawakan ni Valentina ang tasa ng kape. Bakit ninyo po gustong malaman? Dahil kung tatanggihan mo ang tulong ko, gusto ko man lang maintindihan kung bakit napakahalaga para sa iyo na gawin ito ng mag-isa. 120,000 piso, sagot ni Valentina. Nakabayad na ako ng 80,000, kulang pa ng 40,000. Sa ganitong takbo, matatapos ko ito sa loob ng 80 buwan. Sumipol si Sebastian. Malaki iyan. Tumango si Valentina. Kaya ko suot ang sirang sapatos. Bawat piso ay napupunta sa utang na iyon. Pagkatapos, bibili ako ng bagong sapatos. Hindi bago iyon. Pinagmasdan siya ni Sebastian. Iyan ba ay disiplina o katigasan ng ulo? Pareho marahil, sagot ni Valentina na may bahagyang ngiti.
Ngumiti rin si Sebastian. Marahil pareho. Nananatili silang tahimik, nagkakape sa isang walang laman na lobby habang gumigising ang syudad sa labas. Ang mga kape sa umaga ay naging rutina. Dumating si Sebastian alas 5 sa puntis na may 2 tasa. Natatapos ni Valentina ang paglilinis ng lobby. Umuupo sila sa mga bangko malapit sa mga bintana at nag-uusap habang gumigising ang syudad. 15 minuto. 20 minsan, hindi kailanman higit sa kalahating oras dahil may meeting si Sebastian at kailangan nang tapusin ni Valentina ang kanyang shift. Ngunit sa mga minutong iyon, may kakaibang nangyayari. Tumitigil si Sebastian sa pagiging CEO na milyonaryo at tumitigil si Valentina sa pagiging babaeng hindi nakikita na naglilinis ng mga sahig. 2 tao lamang silang nagkakape, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay ang panahon. Ang balita, mga kwentong walang gaanong halaga. Isang umaga, tinanong ni Sebastian kung saan siya galing. Kinuwentuhan siya ni Valentina tungkol sa Cebu, tungkol sa kanyang ama na nagtrabaho habang buhay bilang mekaniko, tungkol sa kanyang ina na nagbebenta ng kakanin sa palengke, tungkol sa kung paano siya dumating sa Metro Manila upang maghanap ng mas magandang pagkakataon at puro pagkadismaya lamang ang nakita. Nakikinig si Sebastian ng may atensyon na tila totoo, hindi kailanman sumisingit, hindi kailanman nag-aalok ng solusyon, nakikinig lamang. At iyon ay kakaiba para kay Valentina dahil ang mga taong may pera ay laging gustong ayusin ang mga problema ng iba na parang simpleng puzzle. Isang umaga pa, kinuwentuhan siya ni Sebastian tungkol sa kanyang kumpanya Business Consulting. Tumutulong ito sa malalaking kumpanya na i-optimize ang mga proseso. Hindi naiintindihan ni Valentina ang kalahati ng kanyang ipinapaliwanag, ngunit gusto niya itong pakinggan magsalita. May pasyon doon, pagmamalaki sa ginagawa niya. Hindi lang pera para sa kanya, kundi ang paglikha ng isang bagay. At ikaw? Tanong ni Sebastian isang umaga. Palagi mo bang gustong magtrabaho sa paglilinis? Ang tanong ay hindi tunog pagmamaliit, kundi pagkausyoso. Umiling si Valentina. Nag-aral ako ng 10 taon ng accounting. Umalis ako sa universidad nang makilala ko ang isang taong kumbinsido ako na mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa mga titulo. Mali pala ako. Walang sinabi si Sebastian sandali. Sa huli ay nagsalita siya. Ang iniwan ka sa utang. Tumango si Valentina. Mga utang na kinuha niya sa pangalan ko. Naglaho siya nang dumating ang mga kolektor, pinatay ang cellphone, nagpalit siguro ng syudad, at naiwan ako sa 120,000 na utang na hindi ko naman ginastos. Iyan ay pandaraya, sabi ni Sebastian. Maaari kang magsampa ng kaso. Tumawa si Valentina ng walang katuwaan. Sa anong pera po, Sir Villahermosa? Mahal ang mga abogado, matagal ang mga kaso, at habang hinihintay, patuloy na lumalaki ang interes. Mas madali na lang magbayad at magpatuloy. Sumimangot si Sebastian, ngunit hindi na nagpilit. Lumipas ang mga linggo at mas lumalim ang kanilang mga usapan. Kinuwentuhan siya ni Sebastian tungkol sa kanyang diborsyo. Maikli, 2 taon na ang nakalipas, walang anak. Naiwan ang ex-asawa niya sa bahay sa Forbes Park. Naiwan siya sa kumpanya at isang pakiramdam ng pagkabigo na hindi kayang burahin ng pera. Kaya siya dumarating ng maaga. Ang walang laman na bahay ay mas masahol pa sa walang laman na opisina. Naiintindihan ni Valentina noon. Pareho silang nag-iisa sa kani-kanilang paraan, siya sa kanyang marangyang penthouse, siya sa kanyang inuupahang silid na may shared na banyo. Ngunit ang kalungkutan ay pareho. Ang kawalan ay hindi nagdidiskrimina batay sa klase sa lipunan. Isang buwan pagkatapos ng unang kape, gumawa si Sebastian ng hindi inaasahan. Tinanong niya kung gusto nitong magkape sa isang tunay na coffee shop, hindi sa lobby alas 6 ng umaga. Isang tunay na kape sa normal na oras. Nagalinlangan si Valentina, delikadong tunog date iyon, at hindi siya handa para doon. Hindi sa isang tulad niya, hindi sa napakaliwanag na pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Ayoko pong gumulo ang mga bagay, sabi niya ng tapat. Tumango si Sebastian. Hindi ito date, kape lang, bilang magkaibigan. May kaibigan po ba kayo, Sir Villahermosa? Malungkot na ngumiti si Sebastian. Mayroon. Bago ang diborsyo, lumabas na mas kaibigan sila ng aking ex-asawa kaysa sa akin. Ang pag-amin na iyon ng kalungkutan ay may binasag sa loob ni Valentina. Sige po, kape bilang magkaibigan. Kailan? Inilabas ni Sebastian ang kanyang cellphone. Anong araw mo libre? Kumurap si Valentina. Wala po akong araw na libre. Nagtatrabaho ako rito sa gabi. Sa umaga, naglilinis ako ng 2 bahay. Sa weekend, naglalaba ako ng damit ng iba. Kailangan ko ang bawat piso para bayaran ang utang.
Tinitigan siya ni Sebastian na may ekspresyon na hindi maintindihan ni Valentina. Kailan ka natutulog? Nagkibit balikat si Valentina. 4 na oras. 5 oras, kung swerte ako. Sapat na iyon. Ibinalik ni Sebastian ang cellphone. Hindi iyan buhay, iyan ay survival. Tinitigan siya ni Valentina ng diretso. Iyan po ang buhay ko, Sir Villahermosa. Hindi lahat tayo ay may luho ng mga araw na walang pasok at kape sa normal na oras. Hindi ito sinabi ng may pait, kundi ng may katotohanan lamang. Mukhang naintindihan ni Sebastian dahil hindi na siya nagpilit, ngunit may nagbago sa kanyang ekspresyon, determinasyon marahil o pag-aalala. Kinabukasan, nang dumating si Sebastian, may dala siyang kape gaya ng dati, ngunit may dala rin siyang iba pa isang folder. Inilagay niya ito sa bangko sa pagitan nila. Ano po ito? Tanong ni Valentina. Humigop si Sebastian ng kape bago sumagot. Nakausap ko ang Human Resources. May bakante kami sa accounting. Entry level, oras ng opisina, 9 a.m. hanggang 6 p.m. Libre ang Sabado at Linggo. Suweldo ng ama libong-libong kada buwan. Naramdaman ni Valentina na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ang folder. Job description, requirements, benefits. Lahat ay totoo. Lahat ay nakakaakit. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Hindi ko po ito matatanggap. Bakit hindi? Tanong ni Sebastian. Dahil kayo po ang nag-aalok sa akin ng posisyon. Nepotismo iyan, hindi merito. Umiling si Sebastian. Binibigyan lang kita ng impormasyon tungkol sa isang tunay na bakante. Kung gusto mong mag-apply, dumaan sa normal na proseso, mga interview, pagsusulit, evaluasyon ng human resources. Hindi ako manghihimasok. Kung matatanggap ka, dahil magaling ka. Kung hindi, at least, sinubukan mo. Pinagmasdan ni Valentina ang kanyang ekspresyon, naghahanap ng bitag. Wala siyang nakita, tanging katapatan lamang. Bakit po ninyo ito ginagawa? Dahil nag-aral ka ng accounting, dahil sinasayang mo ang iyong potensyal sa paglilinis ng sahig kung pwede mong gamitin ang iyong utak. Dahil karapat-dapat kang magkaroon ng pagkakataong makawala sa siklo na iyan. Naramdaman ni Valentina ang luha na nagniningas sa kanyang mga mata. Pinigilan niya ito. At kung hindi ako makapasa sa proseso, kung gayon magpatuloy ka sa paglilinis dito at magpatuloy ako sa pagbili ng kape para sa iyo, sagot ni Sebastian. Walang magbabago. Kinuha ni Valentina ang folder. Pag-iisipan ko po. Tumango si Sebastian. Take your time, ngunit alamin mo na ang tanging kinakailangan ay karanasan o pag-aaral sa accounting. Kwalipikado ka. Nang gabing iyon, hindi nakapag-focus si Valentina sa paglilinis. Binabasa niya ang deskripsyon ng paulit-ulit. Junior accountant, paghawak ng accounts payable, bank reconciliation, monthly reports, lahat ng pinag-aralan niya. Lahat ng iniwan niya para sumunod sa isang taong hindi naman karapat-dapat. 3 araw siyang nag-isip. 3 araw na pinag-iisipan ng mga opsyon. Sa huli ay nagpasya siya kung ano ang mawawala sa kanya. Ipinadala niya ang kanyang aplikasyon sa Human Resources sa pamamagitan ng email. Hindi niya binanggit si Sebastian. Hindi niya ginamit ang pangalan nito bilang reference. Nag-apply siya tulad ng sino mang panlabas na kandidato. 1 linggo pagkaraan, nakatanggap siya ng tawag. Nakatakda ang unang interview sa Huwebes. Nakaramdam si Valentina ng takot at tuwa na magkahalo. Humiling siya sa kanyang cleaning supervisor ng pahintulot na huling dumating sa araw na iyon. Gumawa siya ng dahilan tungkol sa appointment sa doktor. Hindi pa niya kayang sabihin ang totoo. Dumating siya sa gusali alas 2 ng hapon noong Huwebes. Sa pangunahing entrada, hindi sa serbisyo. Nakaramdam siya ng kakaiba habang pumapasok sa kung saan pumapasok ang mga empleyado ng opisina. Hinanapan siya ng ID ng gwardiya. Tiningnan ito sa sistema. Binigyan siya ng visitor's pass. 8 palapag. Human Resources. Sumakay si Valentina sa pangunahing elevator. Hindi sa service elevator na ginagamit niya gabi-gabi. Iba ang lahat mula sa perspektibong ito. Ang gusaling nililinis niya ay mukhang mas kahanga-hanga mula sa loob bilang isang totoong tao, hindi bilang isang hindi nakikitang anino. Ang 8 palapag ay functional mga cubicle, mga desk, mga taong nagtatrabaho. Isang babaeng nasa 40s ang sumalubong sa kanya. Patricia Sanchez, Director ng Human Resources. Maligayang pagdating, Valentina. Maupo ka, pakiusap, tumagal ang interview ng 1 oras. Mga tanong tungkol sa karanasan, sa pag-aaral, sa mga hypothetical na sitwasyon sa trabaho. Sinagot ni Valentina ang kanyang makakaya, tapat, direkta, nang hindi pinapaganda ang katotohanan. Binanggit niya na umalis siya sa unibersidad. Binanggit niya na ilang buwan na siyang nagtatrabaho sa paglilinis.
Hindi siya nagsinungaling tungkol sa anuman. Nakikinig si Patricia, nagtatala. Sa huli, isinara niya ang kanyang folder. May 2 taon kang pinag-aralan, ngunit hindi ka nagtapos. Musika, ito ay isang disadvantage. Gayunpaman, solid ang iyong teoretikal na kaalaman. Tama ang mga sagot mo. Kailangan nating kumuha ng praktikal na pagsusulit. Available ka ba bukas ng alas, Chen? Nakaramdam si Valentina ng pag-asa. Opo, ma'am. Nandito po ako. Tumango si Patricia. Sige, ipadadala namin ang mga detalye sa email. Lumabas si Valentina sa opisina na nakaramdam ng isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon posibilidad. Nang gabing iyon, nang dumating si Sebastian dala ang kape, kinuwentuhan siya ni Valentina. Nagkaroon ako ng interview. Bukas may practical exam ako. Ngumiti si Sebastian. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman. Sa tingin ko, hindi ko alam. Kinakabahan ako. Normal iyan, sagot ni Sebastian. Tiningnan siya ni Valentina. Alam ninyo po na tatawagan nila ako. Umiling si Sebastian. Hindi. Sinabi ko sa iyo na hindi ako manghihimasok. Seryoso ako doon. Kung tinawagan ka dahil nakapasa ang iyong aplikasyon sa initial screening, ang iba ay nakasalalay sa iyo, Valentina. Gusto niyang maniwala dito at bahagi ng kanyang sarili ay naniniwala. Hindi pa nagsinungaling si Sebastian hanggang ngayon. Walang dahilan para magsimula. Salamat, sabi niya lang. Bakit? Tanong ni Sebastian. Para sa impormasyon, para sa pagtulak, para sa paniniwala na mas higit pa ako sa babaeng naglilinis ng inyong mga sahig. Tiningnan siya ni Sebastian ng seryoso. Mas higit ka pa rito kaysa doon, Valentina. Kailangan mo lang maalala iyon. Kinabukasan, dumating si Valentina ng punctual sa pagsusulit. Binigyan siya ng computer na may Excel, mga praktikal na kaso, reconciliation, calculations, reports. Nagtrabaho siya ng 3 oras na nakapokus, nakatuon, ginagamit ang lahat ng natutunan niya taon na ang nakakaraan at inakala niyang nakalimutan na. Nang matapos siya, tiningnan ni Patricia ang kanyang trabaho. Tumagal ng 20 minuto na tila walang hanggan. Sa huli, tinaas niya ang tingin. 92% na katumpakan. Napakagaling nito. Naramdaman ni Valentina na nanginginig ang kanyang mga binti. Talaga? Tumango si Patricia. Kailangan nating i-check ang references at gawin ang background verification. Ngunit kung malinis ang lahat, sa iyo ang posisyon. Magsisimula ka sa unang araw ng buwan. 2 linggo. Lumabas si Valentina sa gusaling iyon na tila naglalakad sa ulap. Hindi siya makapaniwala. Nakapasa siya. Nakuha niya ang trabaho dahil sa sarili niyang galing. Hindi dahil sa kawanggawa, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kakayahan. Nang gabing iyon, nagtrabaho siya sa paglilinis ng may panibagong enerhiya. Alam na sa loob ng 2 linggo ay iyon na ang huling beses na sa loob ng 2 linggo ay papasok siya sa pangunahing pinto bilang isang empleyado ng opisina na sa loob ng 2 linggo ay magbabago ang kanyang buhay. Nang dumating si Sebastian kinabukasan ng umaga, ibinalita sa kanya ni Valentina, "Nakapasa ako. Magsisimula ako sa loob ng 2 linggo." Ngumiti si Sebastian ng totoo. "Congratulations. Pinaghirapan mo iyan." Nakaramdam si Valentina ng luha ng kaligayahan. "Salamat po sa lahat." Umiling si Sebastian. "Wala akong ginawa. Ikaw ang nagtrabaho." Nanatili silang tahimik, nagkakape. Ngunit iba ang katahimikan komportable, puno ng posibilidad. Sa huli ay nagsalita si Sebastian. "Kapag nagsimula ka na, kailangan na nating itigil ang mga kape sa umaga. Hindi na magiging angkop. Boss mo ako technically." Nakaramdam si Valentina ng pagkadismaya. "Tama ka." Tiningnan siya ni Sebastian. "Ngunit marahil ay maaari tayong magkape ng totoo bilang magkaibigan, sa labas ng gusali, sa labas ng oras ng trabaho." Ngumiti si Valentina. "Gusto ko po." Ngumiti rin si Sebastian. "Ako rin." At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Valentina na marahil lang, ang buhay ay higit pa sa pagtitiis. Marahil ay kaya niyang mabuhay ng totoo. Marahil ay kaya niyang magtiwala muli. Marahil ang mga sirang sapatos na ito ay malapit nang magpahinga sa isang aparador bilang paalala ng kanyang pinagdaanan, hindi bilang mga kadena na nagdedepina sa kanya. 2 linggo, 2 linggo na lamang, at magbabago ang lahat. Lumipas ang 2 linggo sa isang mabilis na paglipas ng kaba at paghahanda. Bumili si Valentina ng 2 bagong blusa sa Tiangge. Hindi mamahalin ngunit presentable. Maingat na pinlansya, mukha itong halos propesyonal. Bumili rin siya ng isang itim na pantalon na akma sa kanya, bagaman bahagyang may punit ang tahi sa ibaba.
Siya mismo ang nag-ayos nito gamit ang karayom at sinulid isang gabi pagkatapos ng kanyang cleaning shift. Ang sapatos ay nanatiling pareho sira, luma. Ngunit ngayon, 6 na linggo na lamang ng pagbabayad at maliliquidate na ang buong utang, 6 na linggo pa. At makakabili na siya ng bagong sapatos. Kaya niyang maghintay. Napakatagal na niyang naghintay, kaya ang 6 na linggo pa ay wala ng kahulugan. Ang kanyang huling gabi ng paglilinis sa gusali ay kakaiba. Ipinasa ni Valentina ang mop sa parehong mga sahig na kanyang nilinis sa loob ng maraming buwan. Nakaramdam ng hindi inaasahang nostalgia. Ang trabahong ito ang nagligtas sa kanya nang wala na siyang ibang mayroon. Nagbigay ito sa kanya ng dignidad nang ang iba ay pagkabigo lamang ang nakita. Ngayon ay iiwan na niya ito, ngunit hindi nang may paghamak, kundi nang may pasasalamat. Hindi dumating si Sebastian sa huling madaling araw na iyon. May business trip siya, ayon sa paliwanag niya ilang araw na ang nakakaraan. Natapos ni Valentina ang kanyang shift, mag-isa niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Nagpaalam siya sa security guard na sa huli ay tinanong ang kanyang pangalan pagkatapos ng 5 buwan. "Mamimiss ko po kayo rito," sabi ng lalaki. Ngumiti si Valentina. "Darating pa rin po ako, sa ibang pinto nga lang." Dumating siya sa gusali alas 8:00 ng umaga noong Lunes. Sa pangunahing entrada, suot ang kanyang bagong blusa at inayos na pantalon. Sirang sapatos na ngayon ay makikita ng lahat sa liwanag ng araw. Nakilala siya ng gwardiya. "Hoy, miss." "Opo," putol ni Valentina. "Ngunit nagtatrabaho na po ako ngayon sa accounting." Ngumiti ang lalaki. "Napakabuti naman. Congratulations." Binigyan siya nito ng Permanent Employee ID. Isinabit ni Valentina ito sa kanyang leeg, nakaramdam ng pagiging opisyal sa unang pagkakataon. Sinalubong siya ni Patricia Sanchez sa Human Resources. Binigyan siya nito ng folder ng mga dokumento kontrata, mga patakaran ng kumpanya, benepisyo, schedule. Nilagdaan ni Valentina ang lahat ng nanginginig ang kamay. "Opisyal na maligayang pagdating," sabi ni Patricia. "Ang iyong desk ay nasa ika-6 na palapag, Accounting Department. Si Miss Mendez ang coordinator ng area. Siya ang gagabay sa iyo." Umakyat si Valentina sa ika-6 na palapag. Ang accounting department ay sumasakop sa isang section na may 8 desk. 7 tao na ang nagtatrabaho sa kanilang mga computer. Lumapit si Valentina ng mahiyain. "Magandang umaga po. Hinahanap ko po si Miss Mendez." Isang babaeng nasa 50s ang nagtaas ng tingin. "Ako iyon. Ikaw siguro si Valentina. Maligayang pagdating. Halika, ipapakita ko sa iyo ang iyong lugar." Ang desk ay nasa tabi ng bintana. Bagong computer, telepono, stationery. Lahat ay handa na para simulan. Ipinakilala ni Miss Mendez ang team: Roberto, Senior Analyst; Carmen, Accounts Receivable Specialist; Daniel, Reconciliation Officer. Lahat ay bumati ng may profesional na kagandahang asal. Walang nagtanong kung saan siya galing. Walang nakapansin sa kanyang sirang sapatos sa ilalim ng desk. Ang mga unang araw ay napakabigat mga computer system na hindi niya alam, mga internal process na kailangan niyang matutunan, mga kliyente na may komplikadong pangalan at mas komplikadong mga account. Umuuwi si Valentina gabi-gabi na may sakit sa ulo sa dami ng bagong impormasyon, ngunit hindi siya nagrereklamo. Ito ay libu-libong beses na mas mahusay kaysa sa paglilinis ng sahig. Si Miss Mendez ay lumabas na isang mabuting boss-pasyente, malinaw sa kanyang mga instruksyon, demanding ngunit makatarungan. Ibinigay niya kay Valentina ang accounts payable ng maliliit na supplier. Wala pang kritikal, para lang matutunan niya ang sistema. Nagtatrabaho si Valentina ng nakapokus, chinecheck ang bawat invoice, bawat bayad, bawat reconciliation. Hindi niya pwedeng pahintulutan ang mga pagkakamali. Sa ikalawang linggo, lumapit si Roberto sa kanyang desk. "Hoy, kailangan ko ng tulong sa reconciliation na ito." Hindi tugma ang mga numero. Tiningnan ni Valentina ang screen. Nakita niya ang error sa loob ng 5 minuto. "Ayan. Dinoble mo ang bayad na ito." Chinecheck ni Roberto. "Tama ka. Salamat." "Paano mo nakita ng napakabilis?" Nagkibit balikat si Valentina. "Hindi ko alam. Nakikita ko lang ang mga numero." "Siguro." Narinig ni Carmen ang usapan. Lumapit siya pagkatapos. "Totoo bang 2 taon ka lang nag-aral?" Tumango si Valentina. "Kinailangan kong umalis sa universidad." Tiningnan siya ni Carmen ng may respeto. "May galing ka sa numero. Hindi iyan natututunan sa pag-aaral lang. Kailangan ng natural na talento." Lumipas ang mga linggo at umangkop si Valentina. Tinanggap siya ng team ng walang pagtatanong.
Binigyan siya ni Miss Mendez ng mas malaking responsibilidad, mas malalaking account, mas komplikadong reports. Hinawakan ni Valentina ang lahat ng may kahusayan na nagulat maging siya mismo. Lumabas na magaling siya dito, napakagaling. Isang buwan pagkatapos magsimula, tinawag siya ni Miss Mendez sa kanyang opisina. Maupo ka, Valentina. Kailangan kong kausapin ka. Nakaramdam si Valentina ng kaba. May nagawa po ba akong mali? Umiling si Miss Mendez. Kabaligtaran. Nalampasan mo ang aming mga inaasahan. Ang iyong mga reports ay walang kamali-mali. Ang iyong accuracy ay 98%. Mas mahusay iyan kaysa sa mga taong may taon na ng karanasan. Nakaramdam si Valentina ng ginhawa. Salamat po ma'am, nagpupursige po ako. Alam ko, sagot ni Miss Mendez. Kaya naman, gusto kong bigyan ka ng espesyal na proyekto. Mayroon kaming bagong kliyente, isang medium-sized na kumpanya ng importasyon. Kailangan nila ng kumpletong restrukturasyon ng kanilang accounting. Malaking trabaho iyan. Kadalasan ay kay Roberto ko ito ibibigay, ngunit sobra siyang abala. Sa tingin mo ba ay kaya mong hawakan ito? Naramdaman ni Valentina ang hamon. Gaano po katagal? 6 na linggo. Kalkulado ni Valentina sa isip. Kaya ko po. Ngumiti si Miss Mendez. Alam kong sasabihin mo iyan. Lumabas si Valentina sa opisina na may dalang folder na puno ng mga dokumento. Ang pinakamalaking proyekto na ipinagkatiwala sa kanya. Pagkakataong patunayan na karapat-dapat siyang naroroon. Ginugol niya ang mga sumunod na araw sa pagsusuri ng accounting ng kliyente. Isa itong gulo. Walang nairehistrong invoice, bayad na walang dokumento, magkakahalong account. Walang sino man ang nagpanatili ng maayos na kontrol sa loob ng maraming buwan. Nagtrabaho siya ng overtime. Maaga siyang dumating, late umuwi. Maingat niyang inayos ang lahat. Lumikha siya ng bagong sistema. Sinanay niya ang staff ng kliyente sa pamamagitan ng video call. Sa loob ng 5 linggo, binago niya ang kaguluhan tungo sa kaayusan. Chine-check ni Miss Mendez ang trabaho. Napakagaling nito, Valentina. Humanga ang kliyente. Gusto nilang patuloy mong hawakan ang kanilang account ng permanente. Naramdaman ni Valentina ang totoong pagmamalaki. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang mayroon siyang itinatayo. Hindi lang pagtitiis, hindi lang pagbabayad ng utang pagtatayo ng karera, kinabukasan, posibilidad. Ngunit sa buong panahong iyon, hindi niya nakita si Sebastian. Hindi sa mga pasilyo, hindi sa elevator, hindi sa lobby. Tila naging hindi siya nakikita ngayon na siya ay nakikita. Nagtaka si Valentina kung iniiwasan siya nito, kung ang kanyang bagong posisyon ay nagpapahirap sa pagitan nila, hanggang sa isang Biyernes ng hapon ay tumunog ang kanyang internal phone. Sumagot si Valentina, accounting, Valentina speaking, isang boses ng lalaki na agad niyang nakilala. Hello Valentina, si Sebastian ito, kailangan kitang kausapin. Maaari ka bang umakyat sa opisina ko? Naramdaman ni Valentina na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon na. Walang masama, kailangan ko lang kumonsulta sa iyo tungkol sa isang profesional na bagay. Umakyat si Valentina sa executive floor na nakaramdam ng kakaibang kaba. Ang huling beses na naroon siya ay naglilinis. Ngayon ay pupunta siya bilang empleyado, bilang profesional. Sinalubong siya ng assistant ni Sebastian. Pasok ka. Naghihintay si Sir Villahermosa. Pumasok si Valentina sa napakalaking opisina na lubos niyang kilala. Si Sebastian ay nasa likod ng kanyang desk, tinitingnan ang mga dokumento. Tinaas niya ang tingin nang pumasok siya. Ngumiti siya. Valentina, salamat sa pag-akyat. Maupo ka, pakiusap. Umupo si Valentina na naramdaman ang pawis sa kanyang mga kamay. Paano ko po kayo matutulungan, Sir Villahermosa? Sumimangot si Sebastian. Sebastian, ayos lang ba? Kapag walang ibang tao, Sebastian na lang ang itawag mo sa akin. Tumango si Valentina. Itinulak ni Sebastian ang isang folder sa kanya. Mayroon akong malaking proyekto internal audit ng lahat ng ating mga account. Kailangan ko ng isang detalyista, isang taong nakakakita sa mga hindi napapansin ng iba. Inirekomenda ka ni Miss Mendez. Sabi niya ikaw ang pinakamagaling na mayroon siya. Naramdaman ni Valentina ang init sa dibdib. Sinabi po iyon ni Miss Mendez. Tumango si Sebastian. Textual. Sabi niya sa loob ng 1 buwan, nagawa mo ang ginagawa ng iba sa loob ng 6 at ang iyong accuracy ay halos perpekto. Hindi alam ni Valentina kung ano ang sasabihin. Nagpatuloy si Sebastian. Ang proyektong ito ay 3 buwan, full-time. Directly kang magre-report sa akin. Kailangan kong malaman kung interesado ka. Binuksan ni Valentina ang folder. Kumpletong pagrepaso sa mga proseso ng accounting, pagkilala sa mga inefficiency, mga panukala para sa optimisasyon. Napakalaki, hamon.
Eksakto sa kanyang kailangan. Interesado po ako, sabi niya. Ngumiti siya. Perpekto, magsisimula ka sa Lunes. Tumango si Valentina, isang tanong. Oo. May impluensya po ba kayo para irekomenda ako ni Miss Mendez? Tiningnan siya ni Sebastian ng seryoso. Hindi. Hindi ko nga alam na irekomenda kanya hanggang sa dumating siya na dala ang pangalan mo. Sumpa ako sa iyo, Valentina. Ito ay dahil sa iyong trabaho, hindi dahil sa ating pagkakaibungan. Naramdaman ni Valentina ang ginhawa. Sige po, kailangan ko lang po siguraduhin. Naiintindihan ko, sagot ni Sebastian. At natutuwa akong nagtanong ka. Nangangahulugan iyan na hindi ka tatanggap ng anuman na hindi mo pinaghirapan. Eksakto, sabi ni Valentina. Musika. Nananatili silang tahimik. Sa huli, mas casual na nagsalita si Sebastian. Kumusta ka? Namiss kita sa umaga. Ngumiti si Valentina. Ako rin, ngunit tama ka. Hindi na ito angkop ngayon. Alam ko, sabi ni Sebastian. Ngunit maaari tayong magkape sa labas ng trabaho kung gusto mo pa rin. Tumango si Valentina. Gusto ko po. Kailan? Bukas. Kumurap si Sebastian. Sabado bukas. Ngumiti si Valentina. Alam ko, mayroon na akong mga araw na walang pasok. Naalala mo? Ngumiti si Sebastian ng totoo. Paano ko makakalimutan? Sige, bukas may isang maliit na coffee shop sa BGC na gusto ko. Ipadadala ko sa iyo ang address. Tumayo si Valentina. Naroon po ako. Lumabas siya sa opisina na nakaramdam ng mga paru-paro sa tiyan. Hindi ito profesional, ito ay personal. At natatakot siya sa personal, ngunit gusto rin niyang subukan. Dumating siya sa coffee shop alas 11 minutos ng mas maaga noong Sabado, isang maliit, maaliwalas na lugar. Mga mesa na gawa sa kahoy, amoy ng bagong lutong tinapay. Dumating si Sebastian 5 minuto pagkatapos naka-jeans, casual na kamiseta, walang traje, walang kurbata. Mukha siyang iba, mas bata, mas madaling lapitan. Umupo sila sa tabi ng bintana, umorder ng kape at pandesal. Dumaloy ang usapan ng natural. Walang tensyon ng boss-empleyado, 2 tao lamang na mas nakikilala ang isa't isa. Kinuwentuhan siya ni Sebastian tungkol sa kanyang pamilya, mga magulang na retirado na nakatira sa Tagaytay, kapatid na babae na kasal na may 3 anak, mga pamangkin na mahal niya ngunit bihirang makita dahil sa trabaho. Kinuwentuhan siya ni Valentina tungkol sa kanyang ina sa Cebu, tungkol sa kung paano niya ito pinapadalhan ng pera bawat buwan, tungkol sa plano niyang bisitahin ito sa lalong madaling panahon ngayon na bumubuti ang kanyang sitwasyon. Nag-usap sila ng 2 oras, nagtawanan, nagbahagi ng mga anekdota na tuklasan ang magkaparehong hilig. Pareho silang mas gusto ang lumang pelikula kaysa sa bago. Pareho silang ayaw sa reggaeton, ngunit pinapakinggan nila ito dahil hindi ito maiiwasan. Pareho silang gustong-gusto ang sisig, mga simpleng bagay na lumikha ng koneksyon. Nang lumabas sila sa coffee shop, tanong ni Sebastian, "Pwede ba nating gawin ito ulit?" Tumango si Valentina. "Gusto ko po." Ngumiti si Sebastian. "Mabuti, dahil napakasarap ng aking oras." "Ako rin," pag-amin ni Valentina. Nag-alinlangan si Sebastian. "Maaari ba akong magtanong sa iyo?" "Sige po." "Suot mo pa rin ang mga sapatos mo?" Tumingin sa ibaba si Valentina. "Opo." Sumimangot si Sebastian. "Ngunit mas malaki na ang kinikita mo ngayon. Hindi ka ba makakabili ng bago?" Tumango si Valentina. "Kaya ko po, ngunit may utang pa akong 20,000. Matatapos ko ang pagbabayad sa loob ng 4 na linggo. Kapag nabayaran ko na ang huling hulog, bibili ako ng bagong sapatos. Hindi bago iyon, mahalaga po iyon para sa akin." Tiningnan siya ni Sebastian ng may pagmamahal. "Naiintindihan ko at nirerespeto ko iyon." Naramdaman ni Valentina na may gumalaw sa kanyang dibdib, isang bagay na delikado, isang bagay na kahawig ng tiwala. Naglakad sila ng magkasama hanggang sa sakayan ng tren ni Valentina. Nag-alok si Sebastian na ihatid siya. Tumanggi si Valentina. "Huwag muna. Bigyan natin ng oras." Naintindihan ni Sebastian nang hindi na kailangan pang magpaliwanag si Valentina. Nagpaalam sila ng may maikling yakap. "Magkita tayo sa Lunes," sabi ni Sebastian, sa opisina. Bilang boss at empleyado, ngumiti si Valentina. Bilang boss at empleyado. At pagkatapos sa susunod na Sabado, bilang ordinaryong tao, dagdag ni Sebastian. Bilang ordinaryong tao, kumpirma ni Valentina. Sumakay siya sa tren, nakaramdam ng isang bagay na delikadong kahawig ng kaligayahan. Bumubuo siya ng bagong buhay, trabaho na mahal niya, boss na gumagalang sa kanya, mahalagang proyekto, at marahil lang, isang taong nakakakita sa kanya ng totoo, hindi bilang empleyado, hindi bilang proyekto ng kawang gawa,
bilang pantay. 4 na linggo na lang para mabayaran ang utang, 4 na linggo para isara ang kabanatang iyon, at pagkatapos ay makaksimula na siya ng susunod na kabanata na may bagong sapatos, may bukas na kinabukasan, may posibilidad na magtiwala muli. Musika. Kung mangangahas siya, kung hindi mananaig ang takot, kung si Sebastian ay lumabas na iba sa taong sumakit sa kanya dati, oras lang ang makapagsasabi. Nagsimula ang internal audit project noong Lunes. Binigyan siya ni Sebastian ng pansamantalang opisina sa executive floor, maliit ngunit functional, malawak na desk, mabilis na computer, access sa lahat ng financial systems ng kumpanya. Ginugol ni Valentina ang unang linggo sa pagrepaso lamang ng mga dokumento, mga kontrata, invoice, reports ng nakaraang 30 taon, libu-libong pahina ng impormasyon. Nagtatrabaho siya mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Minsan mas late. Paminsan-minsan ay dumadaan si Sebastian sa kanyang opisina. Kumusta ka? May kailangan ka ba? Laging profesional. Laging gumagalang sa mga limitasyon na kanilang itinatag. Sa opisina, sila ay boss at empleyado. Sa labas, sila ay higit pa rito isang bagay na wala pa ring pangalan. Ang mga Sabado ay naging rutina kape sa BGC, mahabang usapan, tawanan. Kinuwentuhan siya ni Sebastian tungkol sa kanyang linggo. Mahirap na mga meeting, mapilit na kliyente, patuloy na pressure. Nakikinig si Valentina, nakikita ang isang bahagi niya na marahil ay kakaunting tao lamang ang nakakaalam. Vulnerable, tapat, pagod, sa bigat ng laging pagpapanggap na kontrolado ang lahat. Kinuwentuhan niya ito tungkol sa kanyang proyekto. Mga natuklasan sa mga numero, mga interesanteng pattern, mga lugar na nangangailangan ng atensyon. Nakikinig si Sebastian na humanga sa kung paano gumagana ang isip nito. Nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, sabi niya isang Sabado. Para bang nagsasalita sa iyo ang mga numero. Ngumiti si Valentina. Palagi naman, mula bata pa, nakikita ko ang mga pattern kung saan ang iba ay kaguluhan lang ang nakikita. Isang hapon, sa kalagitnaan ng linggo, may nakita si Valentina na nakababahala isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng inireport at ng tunay na halaga sa isa sa mga pangunahing account. Pera na pumapasok ngunit hindi na irehistro ng tama o pera na nairehistro ngunit hindi tumutugma sa mga bank movements. 3 beses niyang chinecheck, iniisip na sarili niyang error iyon. Hindi pala. Umakyat siya sa opisina ni Sebastian. Kumatok. Pasok. Tinaas ni Sebastian ang tingin mula sa kanyang computer. Valentina, may problema ba? Anong nangyayari? Mukha kang nag-aalala. Isinara ni Valentina ang pinto. May nakita po ako. Kailangan ko po itong ipakita sa inyo. Agad na sumeryoso si Sebastian. Ipakita mo sa akin. Binuksan ni Valentina ang kanyang laptop at shinare ang screen. Narito ang account na ito. Hindi tumutugma ang mga deposito sa mga records ng accounting. May halos $200,000 na diferensya sa loob ng 6 na buwan. Sumimangot si Sebastian. Maaaring administrative error lang. Umiling si Valentina. Ni-review ko po. Hindi ito error, systematic po ito. May naglilipat ng pera at hindi ito tama ang pagre-report. Pinagmasdan ni Sebastian ang mga numero. Dumilim ang kanyang expression. Tama ka, hindi ito normal. Sino ang nagha-handle ng account na ito? Ni-review ni Valentina ang kanyang mga notes. Si Roberto, ang senior analyst sa inyong team. Tumango si Sebastian na nag-iisip. 8 taon na si Roberto rito, mapagkakatiwalaan siya. Nag-alinlangan si Valentina. Hindi po ako nag-aakusa ng sinuman. Ipinapakita ko lang po ang nakita ko. Alam ko, sagot ni Sebastian. At nagpapasalamat ako na ginawa mo iyan. Iimbestigahan ko. Sa ngayon, ipagpatuloy mo ang iba pang bahagi ng audit. Huwag mong babanggitin ito kanino man. Tumango si Valentina. Naiintindihan. Lumabas siya sa opisina na nakaramdam ng pagkailang. Kinamumuhian niyang nakita iyon. Kinamumuhian niyang posibleng magdulot ng problema sa isang tao, musika, ngunit ang kanyang trabaho ay makahanap ng mga irregularidad at iyon ay isang irregularidad. Pagkaraan ng 2 araw, tinawag siya ni Sebastian sa kanyang opisina. Isara mo ang pinto. Sumunod si Valentina. Mukhang pagod si Sebastian. Tama ka. Nagde-divert ng pondo si Roberto. Hindi naman kalakihan. Maliit na halaga na inakala niyang hindi mapapansin ng sinuman. Kinasuhan ko siya. Umamin siya. Nag-resign bago pa siya masisante. Naramdaman ni Valentina ang bigat. Pasensya na po. Hindi mo naman gustong makita iyon, sabi ni Sebastian. Ngunit iniligtas mo ako mula sa mas malaking pagkalugi.
Kung nagpatuloy ito, maaari kaming mawalan ng milyon-milyon sa huli. Magaling ang ginawa mo. Tumango si Valentina nang hindi nakaramdam ng pagiging maayos. Si Roberto ay may pamilya, may mga anak. Ngayon ay wala na siyang trabaho. Mukhang nabasa ni Sebastian ang kanyang isip. Siya ang gumawa ng desisyong iyon, hindi ikaw. Ginawa mo lang ang iyong trabaho ng may integridad. Iyon ang hiniling ko sa iyo. Nalaman ng accounting team kinabukasan. Wala na si Roberto. Kumalat ang mga bulong-bulungan. May nagbanggit na ang bagong empleyado ang nakahanap ng kung ano. Lumapit si Carmen sa desk ni Valentina. Totoo ba? Ikaw ang nakakita. Hindi alam ni Valentina kung ano ang sasabihin. Ginagawa ko po ang audit. Tiningnan siya ni Carmen na may ekspresyong mahirap basahin. Kaibigan ko si Roberto. Ngunit kung nagnanakaw siya, kung gayon tama ang ginawa mo, hindi lahat ay pareho ang iniisip. Tumigil sa pakikipag-usap sa kanya si Daniel. Tinawag siya ni Miss Mendez sa kanyang opisina. Valentina, alam kong ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Ngunit ngayon ay hindi komportable ang team. Ang ilan ay nararamdaman na pinagtaksilan mo sila. Naramdaman ni Valentina ang pagkagigil. Wala naman po akong ginawang masama. Alam ko, sagot ni Miss Mendez. Ngunit ganoon talaga ang dynamics sa opisina. Bigyan mo ng oras. Lilipas din iyan. Ngunit hindi lumipas. Ang mga sumunod na linggo ay naging tensyonado. Iniiwan siya ng team sa mga usapan. Hindi siya iniimbitahan kumain. Sinusuklian ang kanyang mga email ng may kaunting lamig. Naramdaman ni Valentina na nag-iisa na naman siya. Iba, hindi nabibilang. Tulad noong naglilinis siya at walang sinuman ang nakakakita sa kanya. Ngayon ay nakikita siya, ngunit may galit. Dumating siya sa coffee shop noong Sabado na mukhang pagod. Agad na napansin ni Sebastian. Ano ang nangyayari? Kinuwentuhan siya ni Valentina tungkol sa kapaligiran sa opisina, tungkol sa kung paano siya tinatrato, tungkol sa pagiging nag-iisa na naman. Nakikinig si Sebastian na may ekspresyong palaging sumiseryoso. Kasalanan ko ito. Hindi po, sabi ni Valentina. Ito ay bunga ng paggawa ng tama, ngunit masakit pa rin. Kinuha ni Sebastian ang kamay nito sa ibabaw ng mesa, isang simpleng kilos na nagpadama kay Valentina ng init. Pasensya na sa pinagdadaanan mo, ngunit hindi ka nagbago. Nagbago ang mundo sa paligid mo. Ang ilang tao ay hindi kayang tanggapin na ginagawa mo ng maayos ang iyong trabaho dahil ipinapaalala nito sa kanila na hindi nila ginagawa. Mahigpit na hinawakan ni Valentina ang kamay nito. Salamat po sa pag-unawa. Nanatili silang ganoon sandali. Magkakapit kamay. Tahimik na koneksyon. Sa huli, mas mahinang nagsalita si Sebastian. Valentina, kailangan kong may sabihin sa iyo. Tiningnan siya nito. Ano po? Musika. Ang mga Sabado na ito ay naging pinakamaganda sa aking linggo. Inaabangan ko ang bawat isa. Iniisip ko kung ano ang ikukwento ko sa iyo, kung ano ang sasabihin mo, kung paano ka ngumingiti kapag nag-uusap ka tungkol sa isang bagay na gusto mo. Naramdaman ni Valentina na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpatuloy si Sebastian. Alam kong sinabi nating magkaibigan lang tayo. Napanatilihin nating propesyonal ang mga bagay, ngunit mas higit pa riyan ang nararamdaman ko. At sa tingin ko, ikaw rin. Inalis ni Valentina ang kanyang kamay. Hindi ko po kaya. Tumango si Sebastian. Bakit? Alam mo ba kung bakit? Dahil sa huling pagkakataon na nagtiwala ako sa isang tao, iniwan nila ako sa mga utang na hindi sa akin. Dahil natatakot ako. Naiintindihan ko, sabi ni Sebastian. Ngunit hindi ako siya. Tiningnan siya ni Valentina na may luha sa mga mata. Paano ko po malalaman iyan? Paano ko po malalaman na hindi ninyo ako sasaktan? Huminga ng malalim si Sebastian. Hindi mo alam. Hindi ako makakapagbigay ng garantiya. Walang sino man ang makakagawa niyan. Ngunit maaari kitang bigyan ng oras, maaari kitang bigyan ng pasensya, maaari kitang bigyan ng katapatan, at maaari kong ipangako sa iyo na hindi kita kailanman titingnan ng mababa, na palagi kitang rerespetuhin, na ang iyong sirang sapatos ang nagturo sa akin ng higit pa tungkol sa dignidad kaysa sa anumang natutunan ko sa aking pribilehiyong buhay. Ang mga salitang iyon ay may binasag sa loob ni Valentina. Umiyak siya doon sa coffee shop. Inabutan siya ni Sebastian ng tissue. Walang sinabi, naghintay lang. Nang kumalma siya, nagsalita siya. Natatakot po ako, Sebastian. Alam ko, ako rin. Bakit ikaw? Dahil hindi ko naramdaman ito mula pa bago ang aking kasal. Dahil iniwan ako ng aking ex-asawa na nararamdaman na hindi ako sapat, na ang pera lamang ang tanging mahalaga sa akin, at iba ang tingin mo sa akin. Pinaparamdam mo sa akin na sapat ako nang hindi ko na kailangang patunayan ang anuman. Pinunasan ni Valentina ang kanyang mga luha.
Hindi ko alam kung kaya ko ito. Hindi ako humihingi ng desisyon ngayon, sagot ni Sebastian. Sinasabi ko lang sa iyo ang nararamdaman ko. Maglaan ka ng oras hanggat kailangan mo. Nandito lang ako. Nang gabing iyon, dumating si Valentina sa kanyang inuupahang kwarto na nakaramdam ng pagkalito. Ni-review niya ang kanyang kalendaryo. 2 linggo pa para bayaran ang buong utang. 2 linggo para isara ang kabanatang iyon. Marahil ay makakapagbukas siya sa bagong posibilidad noon. Marahil ay magiging handa siya noon. Bumalik siya sa opisina noong Lunes na may panibagong determinasyon. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa audit. Binaliwala niya ang lamig ng team. Nag-focus siya sa mga numero, sa mga pattern, sa paggawa ng maayos ng kanyang trabaho. 1 linggo pagkatapos, nakakita siya ng isa pang irregularidad mas maliit, hindi gaanong halata, ngunit naroon. Sa pagkakataong ito, direkta niyang ini-report kay Sebastian nang walang pag-aalinlangan. Inimbestigahan niya. Lumabas na ito ay tunay na error, hindi pandaraya, ngunit pinatunayan nito na si Valentina ay masusi, detalyado, profesional, eksakto sa kanyang kailangan. Pagkaraan ng 2 linggo, ginawa ni Valentina ang kanyang huling pagbabayad sa utang, isang bank transfer na nagpaiwan sa kanyang account na halos walang laman, ngunit nagpagaan sa kanyang kaluluwa. 120,000 na utang na nabayaran, pera na hindi niya dapat inutang, ngunit nabayaran niya sa pamamagitan ng pawis at disiplina. Nakaramdam siya ng kalayaan sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Nang Sabado na iyon, dumating siya sa coffee shop na may dalang bag. Agad na napansin ni Sebastian. Ano ang dala mo riyan? Ngumiti si Valentina. Buksan mo. Binuksan ni Sebastian ang bag at kumuha ng isang kahon ng sapatos. Binuksan niya ito. Musika, bagong puting sneakers, simple, ngunit bago. Inalis ni Valentina ang kanyang sirang sapatos sa ilalim ng mesa at isinuot ang bago. Perpekto ang fit. Nabayaran mo na ang utang, sabi ni Sebastian na may malaking ngiti. Tumango si Valentina. Natapos ko kahapon. Ito ang aking sapatos ng kalayaan. Tiningnan siya ni Sebastian ng may pagmamahal. Ano ang pakiramdam, Valentina? Naisip niya. Ito ay pakiramdam ng panibagong simula, ng kakayahang magtiwala muli, ng pagiging handa. Naintindihan ni Sebastian ang implikasyon. Ibig mong sabihin, inabot ni Valentina ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Sinasabi ko na gusto kong subukan, na natatakot ako, ngunit gusto kong maging matapang, na sa tingin ko ay iba ka, na marahil ay karapat-dapat akong maging masaya. Mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Karapat-dapat kanyan at higit pa. Nananatili silang nakatingin sa isa't isa. Tunay na koneksyon, tapat, walang harang ng klase, o trabaho, o takot. 2 tao lamang na nagtagpo sa hindi malamang pagkakataon at bumuo ng isang tunay na bagay. Ngumiti si Valentina. Kung gayon, ito ay opisyal na date, hindi kape ng magkaibigan. Ngumiti rin si Sebastian. Opisyal na date, una sa marami. Kung papayagan mo, tumango si Valentina. Papayagan ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Valentina ng tunay na pag-asa, hindi lamang upang mabuhay, hindi lamang upang magbayad ng utang, kundi upang mamuhay ng totoo, musika, upang umibig, upang bumuo ng kinabukasan, kasama ang isang taong nakakakita sa kanya ng buo. Sirang sapatos at lahat. At ngayon ay bagong sapatos din, simbolo ng isang saradong kabanata at isa pang nagsisimula. Naiwan ang lumang sapatos sa bag sa ilalim ng mesa. Hindi ito itatapon ni Valentina, itatago niya ito bilang paalala. Saan siya nanggaling? Ano ang kanyang nalampasan? Ano ang kanyang natutunan? Ngunit hindi na niya ito gagamitin, hindi na niya ito kailangan. Ngayon ay naglalakad siya pasulong na may bagong sapatos, may trabahong mahal niya, may lalaking gumagalang sa kanya, may buhay na binuo niya mag-isa, at ngayon ay maaari niyang ibahagi kung pipiliin niya. At pinili niyang ibahagi. Pinili niyang magtiwala. Pinili niyang maging matapang. Ang unang opisyal na date ay naging ikalawa, pagkatapos ay ikatlo. Ang mga Sabado ay hindi na sapat. Nagsimula na rin silang magkita sa kalagitnaan ng linggo. Mabilis na hapunan pagkatapos ng trabaho. Paglalakad sa parke tuwing linggo, mga pelikula sa sinehan kung saan pinipilit ni Sebastian na siya ang magbayad, ngunit iginigiit ni Valentina na hatiin ang bayarin. Sa huli ay nagkasundo sila, siya ang magbabayad minsan, siya ang susunod. Sa opisina, pinananatili nila ang profesional na distansya. Si Sebastian ang boss, si Valentina ay isang pansamantalang empleyado sa isang mahalagang proyekto. Walang sino man ang nakakaalam. Nasa labas ng gusali ay mayroon silang ibang relasyon. At iyan ang nararapat,
kahit hanggang matapos ni Valentina ang audit at bumalik sa accounting. Pagkatapos ay maaari na silang maging mas bukas. Maayos ang pag-usad ng proyekto. Dinokumento ni Valentina ang bawat natuklasan, bawat lugar para sa pagpapabuti, bawat proseso na maaaring i-optimize. Lumalaki ang kanyang report linggo-linggo. Regular na sinusuri ni Sebastian ang progreso. Laging profesional sa mga meeting na iyon, ngunit minsan ay nagtatagpo ang kanilang mga tingin at mayroong isang bagay doon: init, pagiging magkasundo, koneksyon na higit pa sa mga numero at proyeksyon. Pagkaraan ng 2 buwan mula ng simula ng audit, malapit nang matapos si Valentina. Isang hapon, kumatok si Carmen mula sa accounting team sa kanyang pinto. Maaari po bang pumasok? Nagtaas ng tingin si Valentina, nagulat. Oo naman. Pumasok si Carmen at isinara ang pinto. Umupo siya sa harap ng desk. Kailangan kong humingi ng paumanhin. Kumurap si Valentina. Bakit po? Dahil masama ang pakikitungo ko sa iyo pagkatapos ng nangyari kay Roberto. Dahil in-isolate ka ng team nang ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Hindi iyon tama. Umiling si Valentina. Nangyari na iyon, Carmen. Huwag mo nang alalahanin. Nagpilit si Carmen. Kailangan kong sabihin, kaibigan ko si Roberto, ngunit mali ang ginawa niya. Matapang ka na inireport mo iyon. Ako ay duwag na hinusgahan ka dahil doon. Naramdaman ni Valentina na may lumuwag sa kanyang dibdib. Salamat. Malaki ang kahulugan niyan. Ngumiti si Carmen. Pinagalitan kami ni Miss Mendez noong nakaraang linggo. Sabi niya hindi kami patas sa iyo, na walang kamali-mali ang iyong trabaho at pinapabayaan naming maapektuhan ng personal na damdamin ng working environment. Hindi alam ni Valentina iyon. Kinausap kayo ni Ma'am? Tumango si Carmen. At tama siya, kaya naman narito ako para humingi ng paumanhin at imbitahan kang kumain kasama kami bukas kung gusto mo. Ngumiti si Valentina ng totoo. Gusto ko po, tumayo si Carmen. Sige, magkita tayo bukas. Pagkatapos ay lumabas siya. Iniiwan si Valentina na nakaramdam ng pag-asa. Marahil ay bubuti ang mga bagay. Marahil ay magkakaroon siya ng mga kasamahan bukod sa trabaho. Kinabukasan, nananghalian siya kasama ang team. Malamig pa rin si Daniel, ngunit sina Carmen at ang iba ay naging mabait. Nag-usap sila tungkol sa mga normal na bagay, mga plano sa weekend, mga serye sa TV, inosenteng chismis sa opisina. Naramdaman ni Valentina na kabilang siya sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente kay Roberto. Nang gabing iyon, nananghalian siya kasama si Sebastian sa isang maliit na restaurant malayo sa gusali. Kinuwentuhan niya ito tungkol sa paghingi ng paumanhin ni Carmen, tungkol sa kung paano bumubuti ang kapaligiran. Nakikinig si Sebastian na nakangiti. Natutuwa ako. Karapat-dapat kang magtrabaho ng payapa. Humigop si Valentina ng tubig. At ikaw, kumusta ang araw mo? Sumimangot si Sebastian. Komplikado. Mayroon kaming malaking kliyente na iniisip tapusin ang kontrata. Sabi nila, napakamahal ng aming serbisyo. Naghahanap sila ng mas murang opsyon. Sumimangot si Valentina. Ngunit mas mahusay ang ibinibigay ninyong resulta kaysa sa inyong kalaban. Oo, sagot ni Sebastian. Ngunit sa mahirap na panahon, tinitingnan ng mga kumpanya ang presyo bago ang kalidad. Naisip ni Valentina. Maaari kayong mag-alok ng ibang package. Parehong serbisyo, ngunit naka-tier. Mas kaunting bayad sa simula at mas marami kapag nakikita na nila ang resulta. Tiningnan siya ni Sebastian na interesado. Ipapaliwanag mo. Lumapit si Valentina. Ngayon ay sinisingil ninyo ang lahat ng advance. Nakakatakot iyon para sa mga kliyente na may limitado ang budget. Kung mag-aalok kayo ng payment plan batay sa deliverables, hinahati ninyo ang panganib, mas kaunti ang binabayaran nila sa simula. Unti-unti mong pinapakita ang halaga, lahat ay panalo. Pinroseso ni Sebastian ang ideya. Maaaring gumana iyan. Bakit hindi ko naisip iyan noon? Ngumiti si Valentina. Dahil nag-iisip kayo bilang isang malaking negosyante, minsan kailangan ninyo ang perspektiba ng isang taong nabuhay na may limitadong budget. Inabot ni Sebastian ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Dahil dito kita gusto. Hindi lang dahil sa iyong itsura o sa kung paano mo ako pinaparamdam, kundi dahil sa kung paano ka mag-isip, sa iyong talino, sa pagkakita ng solusyon, kung saan nakikita ko ang mga problema. Naramdaman ni Valentina ang init sa kanyang pisngi. Nagpatuloy si Sebastian. Gusto kitang ipakilala sa aking pamilya. Naramdaman ni Valentina ang panik. Ang bilis naman. Napansin ni Sebastian. Marami iyan. Pasensya na. Huminga ng malalim si Valentina. Hindi sa ayaw ko, kundi iba ang iyong pamilya sa akin, dugtong ni Sebastian. Alam ko, ngunit hindi iyon mahalaga. Hindi sa akin. Sa huli.
Pinaglaruan ni Valentina ang kanyang tinidor. Ano ang iisipin nila na ang kanilang matagumpay na CEO na anak ay nakikipag-date sa isang taong ilang buwan pa lang ang nakakaraan ay naglilinis ng sahig? Mahigpit na hinawakan ni Seb ang kanyang kamay. Iisipin nila na may kasama akong kamangha-manghang tao, masipag, tapat, matalino. Iyan ang mahalaga. Gustong maniwala ni Valentina sa kanya. Sige po, kailan? Sa susunod na weekend, sagot ni Sebastian. Hapunan sa bahay ng aking mga magulang sa Tagaytay. Mananatili tayo sa Sabado. Uuwi tayo sa Linggo. Nakaramdam si Valentina ng kaba, ngunit tumango. Sige po, ngumiti si Sebastian ng malaki. Musika. Talaga? Ngumiti rin si Valentina, bagaman nanginginig. Talaga, makikilala ko ang pamilya mo. Mangako ka lang ng isang bagay. Ano? Na kung may sasabihin silang nakakasakit tungkol sa aking nakaraan, ipagtatanggol mo ako? Sumeryoso si Sebastian. Walang sasabihing nakakasakit dahil mas mahusay ang pagpapalaki ko sa kanila kaysa doon. Ngunit kung may mangahas, hindi lang kita ipagtatanggol, aalis tayo agad. Nakaramdam si Valentina ng ginhawa. Salamat. Walang anuman, sagot ni Sebastian. Mahalaga ka sa akin, Valentina. Gusto kong malaman iyan ng aking pamilya. Sumunod na Biyernes, maaga silang natapos sa trabaho. Sinundo ni Sebastian si Valentina sa kanyang apartment. Nakabili siya ng bagong blusa para sa okasyon. Hindi mahal ngunit presentable. Bagong sapatos na ngayon ay suot niya ng may pagmamalaki, maliit na maleta na may damit para sa magdamag. Sumakay siya sa sasakyan ni Sebastian na nakaramdam ng mga paru-paro. Ang biyahe patungong Tagaytay ay tumagal ng 3 oras. Nag-usap sila sa buong biyahe. Kinuwentuhan siya ni Sebastian tungkol sa kanyang pagkabata, kung paano itinayo ng kanyang ama ang kanilang unang negosyo mula sa wala. Kung paano nagtrabaho ang kanyang ina bilang sekretarya habang itinatayo ng kanyang ama ang kumpanya. Hindi kami laging mayaman, paliwanag niya. Alam ng aking mga magulang ang hirap, kaya sa tingin ko ay makaka-relate sila sa iyo. Narating nila ang isang malaki ngunit hindi mapagmayabang na bahay. Maganda, maaliwalas. Naghihintay sa kanila ang mga magulang ni Sebastian sa entrada. Ang kanyang ama ay isang lalaking nasa 60s, may kulay abong buhok, may kaaya-ayang ngiti. Ang kanyang ina ay isang eleganteng ngunit mainit na babae. Pareho nilang niyakap si Sebastian ng buong pagmamahal. Ma, pa, ipinapakilala ko po si Valentina, inabot ni Mrs. Villahermosa ang kanyang kamay. Ikinagagalak kitang makilala, Valentina. Marami nang naikukwento sa amin si Sebastian tungkol sa iyo. Nakipagkamay si Valentina. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala, ma'am. Bumati rin si Mr. Villahermosa. Maligayang pagdating. Pasok kayo. Handa na ang hapunan. Pumasok sila sa bahay na puno ng mga larawan ng pamilya. Si Sebastian noong bata pa, ang kanyang kapatid sa iba't ibang edad. Mga sandali ng normal na buhay. Walang pagmamayabang. Pamilya lang. Naramdaman ni Valentina ang pagiging mas komportable. Sa hapunan, nagtanong ang ina ni Sebastian. Saan ka galing? Ano ang pinag-aralan mo? Ano ang ginagawa mo ngayon? Tapat na sumagot si Valentina. Binanggit niya ang Cebu. Binanggit niya ang pagtigil sa universidad. Binanggit ang trabaho sa accounting. Hindi siya nagsinungaling tungkol sa anuman. Hindi rin niya binanggit na naglilinis siya dati. Hindi ito kahihiyan. Hindi lang ito relevante pa. Nagtanong ang ama ni Sebastian tungkol sa audit. Narinig ko na nakakita ka ng mga mahalagang irregularidad. Tumango si Valentina. Opo, sir. Hindi komportable, ngunit kailangan. Tumango si Mr. Villahermosa bilang pagtanggap. Nangangailangan iyan ng karakter. Maraming tao ang nakakakita ng problema at binaliwala ito para sa kaginhawaan. Hindi ikaw. Malaki ang sinasabi niyan. Naramdaman ni Valentina ang validasyon. Idinagdag ng ina ni Sebastian, at sinasabi mo na nag-aral ka ng accounting, ngunit hindi ka nagtapos. Plano mo bang bumalik? Nag-alinlangan si Valentina. Gusto ko po. Ngunit full-time na po ako nagtatrabaho ngayon. Mahirap pagsabayin. Ngumiti si Mrs. Villahermosa. Kinuwentuhan kami ni Sebastian na napakagaling mo sa ginagawa mo. Siguradong makakahanap ka ng paraan. Dumaloy ang usapan ng natural. Pinag-usapan nila ang lahat, politika, pagkain, paglalakbay. Tinrato ng mga magulang ni Sebastian si Valentina nang may tunay na respeto, walang pagmamaliit, walang mga invasive na tanong tungkol sa pera o social class. Tanging tunay na interes na makilala siya. Pagkatapos ng hapunan, dumating ang kapatid ni Sebastian kasama ang kanyang asawa at 3 anak, na puno ng masayang ingay ang bahay. Tumakbo ang mga bata sa paligid. Niyakap ni Laura, ang kapatid, si Valentina.
Sa wakas, nakilala rin namin ang sikat na Valentina. Hindi tumitigil si Sebastian sa pagkukwento tungkol sa iyo na mula si Valentina. Sana magagandang bagay. Tumawa si Laura. Napakagaganda. Sabi niya, ikaw ang pinaka-genuine na taong nakilala niya. Hinila ng mga bata si Sebastian upang maglaro. Pinagmasdan ni Valentina kung paano siya nagbabago kasama sila tumatawa, tumatakbo, nagiging presenteng tito. Umupo si Laura sa tabi ni Valentina. Gusto mo siya, di ba? Tumango si Valentina. Sobrang. Ngumiti si Laura. Mabuti, dahil patay na patay rin siya sa iyo. Kitang-kita sa kung paano kanya tinitignan. Nang gabing iyon, natulog si Valentina sa guest room. Si Sebastian sa kanyang lumang kwarto, magkahiwalay ngunit sa ilalim ng iisang bubong. Hindi nakatulog si Valentina sa loob ng ilang oras. Iniisip ang araw kung paano siya tinanggap ng pamilya, kung paano si Sebastian kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, kung paano ang lahat ay tila tama. Kinabukasan, nag-almusal sila bilang pamilya. Gusto ng mga bata na manatili pa si Sebastian. Nangako siya na bibisitahin sila sa lalong madaling panahon. Niyakap ng ina si Valentina nang magpaalam. Bumalik ka ulit kung kailan mo gusto, Ija. Maligayang pagdating ka rito. Nakaramdam si Valentina ng luha. Salamat po, ma'am. Umiling si Mrs. Villahermosa. Marta na lang ang itawag mo sa akin. Pamilya na tayo. Sa daan pabalik, tahimik si Valentina. Napansin ni Sebastian. Ayos lang ang lahat? Tumango si Valentina. Higit pa sa ayos. Ang pamilya mo ay kamangha-mangha. Ngumiti si Sebastian. Nagustuhan mo sila. Tiningnan siya ni Valentina. Tinrato nila ako bilang pantay. Hindi bilang proyekto. Hindi bilang kawanggawa, kundi bilang tao. Kinuha ni Sebastian ang kanyang kamay. Dahil iyan ang totoo mong pagkatao. Naramdaman ni Valentina na may pinal na humilom sa kanyang dibdib. Ito ay totoo. Maaaring magtagumpay ito. Hindi mahalaga ang pagkakaiba ng klase kapag mayroong paggalang sa isa't isa, kapag mayroong tunay na pag-ibig. Narating nila ang Metro Manila sa paglubog ng araw. Inihatid ni Sebastian si Valentina sa kanyang apartment. Nagpaalam sila ng may mahabang halik. Mahal kita, sabi ni Sebastian sa kanyang labi. Unang beses niyang sinabi iyon, naramdaman ni Valentina ang epekto ng mga salitang iyon. Mahal din kita, sagot niya. At sinabi niya iyon ng totoo. Umakyat siya sa kanyang apartment na nakaramdam ng katiyakan, nakahanap siya ng isang tunay na bagay, isang taong nakakakita sa kanya ng buo, na gumagalang sa kanyang nakaraan, na naniniwala sa kanyang kinabukasan, na nagmamahal sa kanyang kasalukuyan. Ang lumang sapatos ay nakatago sa kanyang aparador, paalala ng kanyang nalampasan, ngunit ang bagong sapatos ay nasa kanyang mga paa, simbolo ng bagong buhay, ng bagong pag-ibig, ng bukas na kinabukasan. Kinabukasan, natapos ni Valentina ang kumpletong audit. 3 buwan ng trabaho na condensed sa 120 pahinang report, mga natuklasan, rekomendasyon, projection ng savings, detalyadong plano ng implementasyon. Ni-review niya ito ng 5 beses bago niya isinubmit. Walang pwedeng pagkakamali. Ito ang pinakamahalagang proyekto sa kanyang karera. Biyernes ng hapon, umakyat siya sa opisina ni Sebastian, dala ang printed at bound na report. Kumatok siya. Pasok. Nagtaas ng tingin si Sebastian at ngumiti nang makita siya. Valentina, pasok. Pumasok siya at inilagay ang report sa kanyang desk. Natapos ko na po. Narito na ang lahat. Kinuha ni Sebastian ang dokumento ng maingat. Halos nang may paggalang. Kakailanganin ko ng oras para suriin ito ng buo. Ngunit gusto kong may sabihin sa iyo bago iyon. Naghintay si Valentina. Sa loob ng 3 buwan na ito, nagawa mo ang trabaho na karaniwan ay tumatagal ng 6. Nakakita ka ng mga problema na nakatago sa loob ng maraming taon. Nagmungkahi ka ng mga solusyon na makakatipid sa kumpanyang ito ng milyon-milyon. Iyan ay pambihira. Salamat po, sagot ni Valentina na nakaramdam ng pagmamalaki. Nagpatuloy si Sebastian. Gusto kong mag-alok sa iyo ng permanenteng posisyon hindi sa basic accounting, kundi bilang senior financial analyst. Directly kang magre-report sa akin. Suweldo na 37,000 kada buwan. Naramdaman ni Valentina ang epekto. 35,000? Iyon ay halos doble ng kanyang kinikita ngayon. Ngunit may kondisyon, dagdag ni Sebastian. Naramdaman ni Valentina na kumonti ang kanyang tiyan. Ano po? Na kung tatanggapin mo, kailangan nating gawing publiko ang ating relasyon. Hindi kita pwedeng mag-report sa akin at makipag-date sa iyo ng palihim. Magiging conflict of interest iyon. Kaya mayroon kang 2 opsyon. Tanggapin ang posisyon at gawin nating publiko ang relasyon. O tanggihan ang posisyon. Bumalik sa accounting kay Miss Mendez.
at magpatuloy tayong lumabas ng walang nakakaalam. Pinroseso ni Valentina ang mga opsyon. Pareho silang valid, pareho silang may katuturan. Ano ang mas gusto mo? Tanong ni Sebastian. Huminga siya ng malalim. Mas gusto ko na ang desisyon mo ang magpapasaya sa iyo. Ngunit kung tatanungin mo ako kung ano ang gusto ko ang parehong bagay. Gusto kong magtrabaho ka sa akin dahil ikaw ang pinakamahusay at gusto kong malaman ng mundo na kasama kita dahil ipinagmamalaki ko ang mayroon tayo. Naramdaman ni Valentina ang init na pumuno sa kanya. Hindi ko na kailangan pang pag-isipan. Tinatanggap ko ang posisyon at tinatanggap kong gawing publiko ang relasyon. Ngumiti si Sebastian ng malaki. Talaga? Tumango si Valentina. Talaga, ayoko nang magtago. Hindi na ako natatakot. Nilibot ni Sebastian ang desk at niyakap siya. Sumukli si Valentina, nakaramdam ng lubos na kapayapaan. Ito ay tama. Ito ang gusto niya. Nang maghiwalay sila, tanong ni Sebastian. Paano mo gustong gawing publiko? Naisip ni Valentina. Simple. Sabihin mo sa Human Resources na may relasyon tayo. Idodokumento nila at hindi na natin kailangan ng dramatikong anunsyo. Tumango si Sebastian. Sige, tatawagan ko si Patricia ngayon. Ginawa niya ang tawag. Umakyat si Patricia 15 minuto pagkatapos. Ipinaliwanag ni Sebastian ang sitwasyon. May personal kaming relasyon ni Valentina. Magtatrabaho siya sa ilalim ng aking direktang pangangasiwa. Kailangan nating idokumento ito ng tama. Kumuha ng notes si Patricia ng profesional. Naiintindihan ko, irerehistro ko yan. Inirerekomenda ko rin na ang anumang performance evaluation ni Valentina ay suriin ng isang third party upang maiwasan ang conflict. Tumango si Sebastian. Perpekto, gagawin natin iyan. Umalis si Patricia. Tiningnan ni Sebastian si Valentina. Ayos na, opisyal. Ngumiti si Valentina. Opisyal. Naghalikan sila, sinelyuhan ang sandali. Nang maghiwalay sila, tanong ni Sebastian. May plano ka ba ngayong gabi? Umiling si Valentina. Bakit po? Dahil gusto kong ipagdiwang ang iyong bagong posisyon, ang ating kinabukasan, ang lahat. Nang gabing iyon, nagpunta sila sa isang eleganteng restaurant. Nag-book si Sebastian sa isang lugar na hindi kailanman kayang bayaran ni Valentina dati. Ngunit ngayon, sa kanyang bagong suweldo, marahil ay magagawa na niya balang araw. Umorder sila ng alak, naghapunan, nag-usap tungkol sa lahat mga plano, mga pangarap, mga posibilidad. Kinuha ni Sebastian ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Valentina, gusto kong magtanong sa iyo ng isang mahalagang bagay. Naramdaman niya na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano po? Inilabas ni Sebastian ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Agad na nakaramdam ng luha si Valentina. Hindi pa ito singsing. Agad na nilinaw ni Sebastian. Alam kong maaga pa para doon, ngunit gusto kong bigyan ka ng isang bagay na sumisimbolo sa kung ano ang kahulugan mo sa akin. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay mayroong isang pinong kwintas na may maliit na palawit na hugis sapatos. Tiningnan ito ni Valentina, nalito sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak. Isang sapatos. Ngumiti si Sebastian. Para ipaalala sa iyo na ang sirang sapatos ang nagdala sa iyo rito, na ang dignidad sa pakikibaka ay maganda, na huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Ngunit para rin ipaalala sa iyo na karapat-dapat kang maglakad pasulong na may bagong sapatos, may bagong buhay. Kasama ko, kung papayagan mo. Hindi nakapagsalita si Valentina. Tumango lang siya habang bumababa ang mga luha. Tumayo si Sebastian, nilibot ang mesa at isinuot sa kanya ang kwintas. Sakto ito sa kanyang leeg. Mahal kita, Valentina. Higit pa sa inaakala kong posibleng mahalin ang isang tao. Niyakap siya ni Valentina. Mahal din kita. Sobrang nakakatakot. Nananatili silang ganoon, magkayakap sa gitna ng eleganteng restaurant. Hindi alintana ang mga tingin. Nang bumalik sila sa kanilang mga upuan, hinawakan ni Valentina ang palawit. Perpekto ito. Ngumiti si Sebastian. Tulad mo, umiling si Valentina. Hindi ako perpekto. May mga takot ako, insecurities, mga pilat. Alam ko, sagot ni Sebastian. Ako rin, ngunit iyon ang nagpapakatotoo sa atin at ang totoo ay mas mahusay kaysa sa perpekto. Tinapos nila ang hapunan ng may lubos na kapayapaan. Lumabas sila na magkahawak kamay sa mga kalye. Walang tinatago, basta sila lang. Nang marating nila ang sasakyan ni Sebastian, tanong niya, "Gusto mo bang ihatid kita sa bahay mo?" Umiling si Valentina. "Gusto kong manatili sa iyo ngayong gabi. Kung gusto mo." Tiningnan siya ni Sebastian ng seryoso. "Sigurado ka?" Tumango si Valentina. Lubos na sigurado. Nagpunta sila sa apartment ni Sebastian. Elegante, maluwag,
Ika, 20 palapag na may tanawin ng syudad. Pumasok si Valentina na nararamdaman na tumatawid siya sa isang hangganan, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Dito, lubos siyang nagtitiwala, ibinibigay ang sarili nang walang pag-aalinlangan at hindi natatakot. Ang gabing iyon ay perpekto, hindi dahil sa pisikal na walang kamali-mali, kundi dahil sa emosyonal na pagiging tapat. Dalawang tao na nagkakakonekta ng walang maskara, walang pagpapanggap, tanging tunay na pag-ibig. Kinabukasan ng umaga, nagising silang magkayakap. Tiningnan ni Valentina si Sebastian na natutulog maluwag ang mga mukha, vulnerable, tao, hindi ang CEO, na milyonaryo, tanging ang lalaking mahal niya. Nagbukas ng mga mata si Sebastian at nakita siyang nakatingin dito. Magandang umaga, bulong niya. Magandang umaga, sagot niya. Nag-almusal sila ng magkasama. Kape, toasted bread, prutas, magaan na usapan tungkol sa walang mahalaga. Pagkatapos, tanong ni Sebastian, ano ang gusto mong gawin ngayon? Naisip ni Valentina, gusto kong tawagan ang aking ina, ikuwento sa kanya ang tungkol sa iyo. Ngumiti si Sebastian, gusto ko siyang makilala balang araw. Tumango si Valentina, malapit na tayong makapunta sa Cebu ng magkasama. Tinawagan niya ang kanyang ina mula sa balkonahe. Ma, kailangan ko pong may ikwento, may nakilala po ako. Nakinig ang ina ni Valentina sa buong kwento tungkol kay Sebastian, tungkol sa bagong trabaho, tungkol sa pakiramdam ng kaligayahan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Anak, labis akong natutuwa, karapat-dapat kang maging masaya. Kailan ko siya makikilala? Malapit na po ma, ipinapangako ko. Nang ibaba niya ang tawag, niyakap siya ni Sebastian mula sa likod. Ayos lang ang lahat? Tumango si Valentina. Higit pa sa ayos. Gusto ka pong makilala ng aking ina. Hinalikan ni Sebastian ang kanyang leeg. Gusto ko rin siyang makilala. Tara sa susunod na weekend. Humarap si Valentina. Talaga? Tumango si Sebastian. Talaga, gusto kong malaman kung saan ka nagmula, makilala ang iyong pamilya, gawin itong opisyal sa lahat ng paraan. Dumating sila sa gusali ng magkasama noong Lunes, magkahawak kamay. Ang ilang empleyado ay tumingin ng nagulat, ang iba ay ngumiti. Nakita sila ni Carmen at kinindatan si Valentina. Lumapit si Miss Mendez. Congratulations Valentina, para sa promotion at sa iba pa. Ngumiti si Valentina. Salamat po ma'am. Ang mga sumunod na linggo ay pag-a-adjust. Natuto si Valentina ng mga bagong responsibilidad. Nagtrabaho siya ng direkta kay Sebastian sa pagpapatupad ng mga rekomendasyon ng audit. Nakita nila ang agarang resulta, pagtitipid sa gastos, pinahusay na kahusayan, nasiyahang mga kliyente. Isang buwan pagkatapos, nagpatawag si Sebastian ng meeting kasama ang lahat ng empleyado. Gusto kong kilalanin ng publiko ang pambihirang trabaho ni Valentina Ruiz. Ang kanyang audit ay nakabuo ng ER 2 milyong savings ngayong quarter. Ang kanyang mga rekomendasyon ay nagbabago kung paano kami nagpapatakbo. Kinakatawan niya ang pinakamahusay sa kumpanyang ito, sipag, integridad, kahusayan, nagpalakpakan ang lahat. Nakaramdam si Valentina ng luha ng pagmamalaki, hindi kahihiyan, hindi awa, kundi tunay na tagumpay. Pagkatapos ng meeting, binati siya ng ilang kasamahan. Niyakap siya ni Carmen. Nagtagumpay ka, tumango si Valentina. Nagtagumpay tayo, dahil sa huli ay tinanggap ninyo ako. Nang gabing iyon nananghalian siya kasama si Sebastian sa kanyang apartment. Nagluto sila ng magkasama, nagtawanan, nag-usap sila tungkol sa kinabukasan. Binanggit ni Sebastian, naisip ko. Ano po? Tanong ni Valentina, tungkol sa atin. Sa pangmatagalan, nakaramdam si Valentina ng mga paru-paro at kinuha ni Sebastian ang kanyang kamay. Gusto kong magkasama tayong tumira. Hindi ngayon kung hindi ka pa handa, ngunit malapit na. Gusto kong gumising kasama ka. Araw-araw, gusto kong bumuo ng buhay ng magkasama. Nakaramdam si Valentina ng lubos na katiyakan. Gusto ko rin iyan. Ngumiti si Sebastian. Kung gayon gawin natin, maghanap tayo ng lugar na atin. Hindi akin, atin. Tumango si Valentina. Atin, maganda pakinggan. Naghalikan sila, sinilyuhan ang pangako. Kinabukasan ng magkasama, buhay na pinagsaluhan, pag-ibig na binuo batay sa paggalang at tunay na paghanga. Nang gabing iyon, tiningnan ni Valentina ang kanyang bagong sapatos sa tabi ng pinto. Malinis, inalagaan. Simbolo ng napagdaanan. Ang mga luma ay nakatago sa kanyang